Ang mga tropa kids, pangatlo. Tuloy natin ha. Oh. Adik yan. Yan si Federico. Ang pagiging ang pagiging bangag niya, huwag mong dalhin dito kasi malutang-lutang ka talagang buwangag ang tiguanga ka. Ako, Federico, kabalo ko mo respeto. Alam ko kung paano irespeto ang matanda. Pero katulad mo, nadublihan patakaw matang hayop ka. Kanay mong matangaw ba't ay maunom na nako. Piste ka ha? Ang tagal-tagal na ng live na yan. Ang tagal-tagal na tapos ngayon sasabihin mo nilag-lag ko daw si Sis Ruda at saka si Kuya Mel. Saan ka humugot ng kapal ang mukha mo, Federico? Ha? Tamang-tama nga talaga. Tukmol talaga ang dapat itawag sa'yo. Kasi nakikisawsaw ka lang sa problema ng hindi mo naman dapat problemahin. Alam mo ba, Federico, ikaw lang yung pinain ng mga wakwak para ikaw yung banata ng banatan. Ha? Hindi mo gets yun. Sarap kay katuktukan, no? Lamig. Tanyo, 1 minuto. Tad ako. 1 minuto. Bugbog sarado ako. Ano ba naman yan? Oh. Eh, ano mga kalabang ko at ano raw? Ako daw ipinain. Pinain pa ako. Oy, kunyang, para sa kaalaman mo, kaya ako nandito dahil sa kagagawan nyo. Biningwit. Sinalakab nyo ako. Kayo humuli sa akin. Kayo nag-angat sa akin eh. Nananahimik ako sa ilan. Kumbaga, nananahimik ako sa ilan ng sapa. Nilambat nyo ako, inano nyo ako rito. Dinala nyo ako rito. Ngayon sama-sama na tayo. Kanin-kanino nyo ibibintang. Oy, kunyang, para sa kaalaman mo, kayo nagdala sa akin dito at kusa ako nagpunta rito dahil sa inyo na rin. Dahil gusto kong sagutin yung mga pinagsasabi nyo sa akin ng 3 araw na sunod-sunod na wala naman akong kasalanan sa inyo. Pumunta lang ako ng Talisay para alamin yung kalagayan ng bahay ni Reyna doon dahil sa kagagawan na rin nyo. Kagagawan mo na rin. Tapos kaya sasabihin mo, ako ang ipinapain. Oy, kusan loob ko to. Walang sabi nga sa'yo, wala akong amo. Eh ako, hindi ko malaman kasi nag-uutos sa inyo eh. Oh. Ako alam ko kung sino nag-uutos sa inyo. Ay, sabi ko kanina, hindi ko alam. Ngayon alam ko pala, yung sponsor na kausap ko, si Marine Mel. Kausap ko sa cellphone yun eh. Nung mapunta kayong diet, naka-live kayo eh. Nandun ako sa comment section. Tapos habang nagko-comment ako, hindi nyo binabasa. Naka-hide na pala ako. Hindi ko malaman kung naka-hide ako. No? Basta hindi nyo binabasa. Tapos, dahil nagko-comment ako, maaaring nabasa nyo na nandun ako. Tapos, nauna pa ako kay Merain dun eh. Tapos, nag-uusap pa kayo. Katatawag lang. Nag-uusap kayo. Habang naka-live kayo, nag-uusap kayo. Tapos, nakikita nyo na nagko-comment ako dun. Tapos bigla tinigil nyo yung live. Nag-live kayo, iksing oras, wala pang 1 oras. Tinapos nyo, samantala pag nagla-live kayo, halos inaabot kayong 2 oras. Tapos yung saglitan lang, tinigil nyo. Paano? Alam nyo nandun ako sa comment section, alam nyo nanonood ako. O ngayon, sino sa atin ang utusan? Sino sa atin ang ginagamit? Kayo, sigurado ko ginagamit kayo para mambalahura kayo. Kita mo yung binanat mo sa akin? 1 minuto, ratatat eh. Tinalo yung machine gun eh. Ngayon, malinaw na. Kayo ang binayaran. Tapos papasa nyo sa akin. Tapos, yung cellphone. Sabi mo, nagparinig. Nakita mo lang na may ginagamit ako sa cellphone eh. Ba? Ano kagad no? Duda ka kagad no? Kasi, gawain nyo. Di ba? Sasabi nyo, bagong salta ako sa social media. Tapos, takot kayo no? May kaagaw kayo no? Yung posisyon na para dapat sa inyo, nasa akin ngayon.
Kaya kayo galit na galit sa akin. Kaya kung balahurayo ko, ganun lang. Kasi inuutusan kayo. May nag-uutos sa inyo. Oh, ako, walang amo. Kahit yung mga kasama ko rito, hindi ko amo yan. Dito, pantay-pantay kami rito. Mapa-sponsor, mapa-ordinaryong viewer. Basta kami, tropa kits kami dito. Hmm. Walang amo-amo sa amin dito. Kung ano desisyon ng isa, bahala sila kung mag-desisyon sila ng kanila. Basta ako magdidesisyon ako ng akin. Pero, bilang respeto, dahil magkakasama, pwede kang pwede kang mag-abiso, ipaalam kung ano pwede mong gawin, kung ano dapat mong gawin, ipapaalam mo sa kanila. Bilang respeto, hindi bilang pagsunod dahil binabayaran. Ganon yung kunyang, ganon kami dito. Hindi katulad nyo, utusan talaga kayo, may amo kayo. Lokohin nyo, lelang nyo. Pumunta kayo sa diet. Kasunod nyo yung kasama yung sponsor. Ba? Magagawa nyo ba yan? Kung hindi kayo inuutusan. Ang nag-uutos sa inyo, yung sponsor. Ayoko lang kasi alam na natin yun. Alam na namin kung sino yun. Dahil wala akong matibay na prueba. Ang may prueba lang na isa, yung isa. Yung mismong kausap mo sa Kalaban mo yun dati eh. Ikaw kaya nagbuko sa kanya na na si Mildred at si Mel ay isa. Kasi Mildred niya at saka Reyna, pinagsama yung pangalan, pinagdikit, kaya Mildred at Reyna. Ikaw nagbuko nun eh. Oh. Tiyan mo, cute. Yan. Grabe pagkabalahura, no? Barahura talaga eh. Pero mo, inurasan ko, 1 minuto, dami kong tama eh. kung sa suntukan pa, bugbog sarado ako eh. Anak ka ng tatay mo kunyang. Walang mali-mali yan ha, diretso oh. Ano tawag doon? Consistent. Tuloy-tuloy. Walang Tinalo si Roman Rapido eh. Niratrat ako ng eh. 1 minuto yun. Pero, ratata talaga eh. Paano? Bayad. Huwag ko sabihin hindi. Tinamahan ka agad yan, oh. At yung sinasabi niyang matagal na raw yon, nakita ko rito, oh. May kabutangan, 5 days lang. Diba? Abnormal ka talaga eh. Bubo ka Ano? talaga eh. Kahit kailan, Federico. Kahit saan ang gulo tingnan, walang kabubuhay-buhay 5 days lang yun, oh. Ha? Abnormal ka. Matagal na raw yun. Abnormal to, Ate Marilyn. Patayin natin. Daldal eh. Ngayon, matagal na raw, oh. 5 days. Siyempre, ngayon ko lang nareaksyonan kasi ngayon nga lang ako nagkaroon ng isa pang cellphone na pwede kong gawing ebidensya, na pwede kong itapat sa camera yung pagmumukha mo habang nagsasalta ka nun. O ngayon, meron na. Natunugan mo kagad, no? Ang galing mo, no? Tamang hinala kagad. Parinig ng cellphone. Nakita mo lang may cellphone akong ginamit na tinuto ko sa camera. Tiyan mo, oh? Palibasa gawain nyo, naibintang nyo kagad sa akin. Ano? Ito, Nanibago ka, no? Alam mo kagad, ha? Ako niyang, nagparinig kagad ng cellphone, ha? Ewan ko sa'yo. Palibasa gawain nyo. Ano ngayon? Baka maukil-kilin nyo pa yan kung saan nanggaling yan.
Nako, sabi ko nga sa'yo, sa barkada namin, walang aminan. Kahit isa yung syota namin, walang nakakaalam na isa syota namin. Naghahati kami sa syota. Walang maamin. Nung 1985 na, nung buksan ng LRT, may kwento ako sa inyo mga tropa kids para good vibes tayo. May kaibigan ako dalawa. Isang mana, isang cutter kasi manahirin ako eh. Nung nag-aaral ako manahino, 9 taon na, bata pa ako, mga 1985. Ano pa lang ako, nag-aaral pa lang ako manahino. Sila, professional na, isang manahe, tsaka isang ano. Nung lumabas yung LRT, siguro mga 1986 na yon yung mga pangyayari na ano, unang-unang sakay sa LRT, silang dalawa eh. Dalawa sila, sumakay sa LRT. Ito, kwentong totoo to, hindi to kwentong barbero. Si Ramon at saka si Lex. Pag nagkwento sa akin si Lex, sabi, loko-loko talaga yung si Ramon. Sumakay kami ng LRT. Akala mo parahin yung LRT. Tapos, huminto naman. Tapos nagyabang pa. Sabi mo, kita mo, kung hindi ko pinara, hindi hinto yan. Kita mo, lumapas pa nga ng konti. Ayan. Tapos, kwento ng leksyon. Tapos naman, pag sira mo naman ang kausap ko, ganun din ang kwento. No. Sabi naman ni Ramon, ganun din daw. Si Lex naman daw pumara ng LRT. Tapos, pag kinausap ko isa, pagkausap ko si Lex, si Ramon daw ang pumara. Pagkausap ko si Ramon, si Lex daw ang pumara. Eh ngayon, tiyempo, nagkausap kaming tatlo. Nagkaharap kami. Ngayon, tinanong ko sila. Ngayon, magkakasama tayo ngayon dito. Magkakarap tayo, walang sinungalingan ha. Sino sa inyong dalawang pumara sa LRT? Alam mo, sagot, wala. Nagtawanan lang. Nangyari? Wala akong nakuha ang sagot. Harapan na yun ha. Ganon kami magkakabarkada. Kahit magkakaroon. Nagtawanan lang. Walang umamin kung sino talaga. Kaya hanggang ngayon, palaisip sa akin talaga. Ngayon, may kanya-kanya na silang may mga malayo na kami kasi mas may edad sa akin yun eh. Ngayon, hindi ko na alam kung nasan sila kasi ang hirap ng i-search cellphone kasi siguro mga apo-apo na lang yung mga nagse-cellphone, mga apo-apo na lang mga anak-anak na lang nila. Nakikita ko yung mga pangalan nila pag sinearch ko sa Facebook. Hindi ko na matunton. Ngayon sana kasi, alam kong malapit na kami sa kamatayan, malapit na kami sa makabilang buhay. Gusto ko naman sanang mapatunayan talaga kung sino kung sino talaga sa kanilang dalawa yung pumara ng LRT. Wala. Hanggang ngayon. Hindi ko ma-search. Hindi ko na mahanap kung nasa na sila. Kasi kailan lang cellphone, di ba? Nung araw talagang ang kontakan kung talagang wala kang saktong address. Mahirap hanapin. Tapos ang telepono nun, di dial pa, wala pang cellphone. Ngayon, madali na maghanap ng tao. Kaso, wala Ang hirap ng i-search ng pangalan nila Ang dami nang lumalabas ang kanong hirap. Hanggang ngayon talaga, mga tropa kids, para good vibes lang. Kasi, narata ko nito. Para medyo na mag-good vibes naman tayo. Yan talaga, sa totoo lang, hanggang ngayon, yun ang gumugulo pa rin sa isipan ko. Sino ba talaga sa kanila dalawa ang pumara sa LRT? Wala. Nagkaharap na yun ha. Kwento ng isa, ganito. Kwento ni Ramon, si Lex. Pag si Lex nagkwento, si Ramon ang pumara. Nung magkaharap, tinanong ko, rektahan. Sino ba talaga sa inyong dalawa ang pumara ng LRT? Nagtawanan lang. Sagturuan, ikaw yun Hindi, ikaw. Tapos tatawanan. Wala. Wala ako nakuha sagot. Ganun kami magkakabarkada. Kaya ngayon, kala mo papaamin nyo ako ito. Malabo ka ko niyang. Huwag nyo akong i-dare. Huwag nyo akong subukan. Ako niyang. Mga tropa kids. Babay na. Pangatlo na to